Alright, basa po tayo. Last part ng Mateo Kapitulo 6. So, yung babasahin po natin, versikulo 53 hanggang 56. So, 4 verses po tayo today. And bukas, Marcos Kapitulo 7. So, yeah. Tara, basa po tayo. Verse 53. Nang makatawid na sila sa lawa, dumating sila sa Gennesaret. Wait lang. Lipat ko sa KJV. 53. Gennesaret pa rin. Iba lang spelling. Gennesaret. Sa NIV kaya. Verse 53. Same. Gennesaret. Sa ESV. Gennesaret talaga. Alright, balik na tayo sa ASD. So, hindi ako nagkakamali. Baka ako may iba siyang pangalan. Baka may transliteration. Pero hindi. Same. Nang makatawid na sila sa lawa, dumating sila sa Gennesaret. At doon nila idinaong ang bangka. Verse 54. Pagbaba nila, nakilala agad ng mga tao roon si Jesus. 55. Kaya nagmadaling tumakbo ang mga ito upang ipamalita sa buong lugar. Inilagay sa mga higaan ang mga may sakit. I see. Idinala sa mga higaan ang mga may sakit at dinala kay Jesus. Okay. So, parang stretcher. Binitbit. Akala ko iniga. Pagkakaintindi ko, iniga. Tapos, tatawagan si Jesus para punta. Hindi. Binitbit na nila yung mga may sakit. Tapos, dinala kay Jesus. So, basahin ko lang po ulit. Verse 55. Kaya nagbadaling tumakbo ang mga ito upang ipamalita sa buong lugar. Inilagay sa mga higaan ang mga may sakit at dinala kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya. So medyo nagiging popular na rito na nakakarating na sa napakaraming tao yung ginagawang mga miraculous works ni Lord dito. Sabi nga ni Lord, "Are you judging me because of the good works that I'm doing?" Sabi ng mga Pharisees, "No, because you're claiming that you're God. That's the reason why we're stoning you." So, evidence yon yung ginagawa ni Lord na galing siya sa Diyos. Alright. So, verse 56, tatapos na tayo. Bilis. 2 minutes lang. Tama ba? May sakit, dinala kay Jesus. Okay. Verse 56. Kahit saan siya pumunta, sa nayon, sa bayan, o sa kabukiran, dinadala ng mga tao ang kanilang mga may sakit sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Nagmamakaawa sila kay Jesus na payagan niya ang mga may sakit na hawakan kahit ang laylayan lang ng kanyang damit at ang lahat ng humahawak ay gumagaling. Di ko lang maalala kung sa Malakay ko sa Daniel, kasi may napanood ko to sa Reels na may connection to the bleeding woman na hawakan yung laylayan. Alam nitong mga to na gustong humawak, itong mga tao na ito na gustong humawak, mahawakan man lang yung laylayan, alam nila yung scripture. Nalimutan ko lang kung saan kung sa Malakay o sa Daniel or sa ibang book sa Old Testament. Nakalagay din yun. Na-prophesy din yun. Na wings, nalimutan ko yung scripture. Tsaka kung saan galing yung scripture. Pero nakasulat yun na ultimo yung laylayan ng damit niya ay may kakayanang magpagaling. So they know the scripture. Talking about the Messiah. Siyempre, Old Testament yun, hindi pa dun clear kung sino yung Messiah. Kasi kaya nga pinoprophesy. Kaya nga nagbibigay ng hint yung Old Testament, tapos nagpo-foreshadow kung ano yung gagawin ng Messiah. Especially Isaiah chapter 53. Pero a lot of prophecy has been fulfilled by our Lord Jesus Christ, including this one. Ang humawak ng laylayan ng damit niya is yung the bleeding woman, bleeding for 12 years. Tapos ito namang mga tao na to, because they read the scriptures, they know that even touching yung laylayan ng damit niya, ay gagaling sila.
Kaya nagmamakaawa sila na kahit mahawakan man lang namin, ayaw ka naming abalahin. Pero medyo ang hirap na ng pinagdadaanan namin eh. Mahawakan lang namin yung laylayan mo. Laylayan ng damit mo, alam namin gagaling kami. Alam namin gagaling tong mga mahal namin sa buhay. Pwede ba, maaari mo ba kami payagan mahawakan yung laylayan? Ganon yung faith. Ganon ka diin. At ganon nakikita ng mga taong to na lumalapit at hinahanap-hanap siya. Ganon nila nare-realize at nagsisingkin sa kanila. Teka muna, ito yung Messiah. Nung una yata siguro, pero nung talagang sunod-sunod yung pagpapagaling niya, tapos sunod-sunod yung pagka-cast out niya ng evil spirit, iba pa yung nakita ng mga apostles. Iba pa yung mga nakita ng mga apostles, like yung walking on water, yung yung feeding the 5,000 and feeding the 4,000. Yun, medyo daming witnesses nun. Pero yung mga ibang miracles na ginawa ng Panginoon without the eyesight or without the sight of everyone else aside from his apostles, like yung kay Jairus, like yung kay Jairus, yung anak niya, ang nandun lang sa loob ng kwarto, si Jairus, yung asawa niya, tsaka yung bata na pumanaw, at yung tatlong apostles, si Apostle John, Peter, and James, yung magkapatid na John at James, tsaka si Peter. So, bakit ko nga ba na-share itong mga to? Hindi, dito sa laylayan, siguro kung dito sa 4 na verses na to, yung pagpapagaling ni Lord, given na yun all goods na yun Pero yung medyo bumabad ako sa 56 kasi may connecting verses to. Hindi ko lang talaga maalala. Pasensya na kayo. Hindi ko maalala kung saan ko hindi ko na save eh. Parang nag-store lang dito kaso hindi siya fully hindi ko siya fully maalala. Pero I know there's a passage na nagpo-prophesy na yung Messiah kaya magpagaling even yung laylayan ng damit niya. So yun. So hindi ko na pahabain, apat na verses and malaman na verses. Siguro kung may isasuggest ako sa inyo, ito New Testament given, makikita natin si Jesus Christ dito eh. Pero if you're reading the Old Testament, for you to not get bored or for it to be interesting for you, don't look for the answers for your situation, but look for Jesus in every books, every chapters in the Old Testament. You'll be able to find him. He will reveal himself unto you. And Jesus was there. Jesus was there. In Genesis, in Exodus, Deuteronomy, Leviticus, Numbers, Joshua, he's there. Even in 1 Kings, 2 Kings, he's there. Jesus is there. You just need to find and look for him. You just need to look for him and you'll be able to find him. And once you found him, your mindset will change. Not looking for the answers for the current situations that you're in, because if you're going to be honest with yourself, you're the one who made the necessary decision to be in that position and you want to get out. God will not just get you out of there. God will help you to understand why you are there at the very first place, in the very beginning. So you wouldn't be able to go back or to get back on that kind of situation once you're out of there already. Alright, so hindi ko na pahabain. Kita-kita lang po tayo bukas. God bless you guys. Keep safe. Bye for now.